So pag hindi kayo nakabayad, iilitin ko yan. So anong nangyari doon, bago siya maging gobernador, pinagalitan niya lahat yung mga mayayaman doon kasi sabi niya, pinapahirapan niyo yung mga sarili niyong kababayan. Yun yung pinanggagalingan natin ha. So dahil doon, ginawa siyang gobernador. So yung mga naunang gobernador dito sa ating pinag-aaralan, para masundan nyo lang yung ating yung mga dating gobernador ng Huda ay nagpahirap sa mga tao, humingi sila ng pagkain, ng alak, at saka ng rito, sabi, ng bayad pa, 40 pirasong pilak. Imagine nyo yun, naghihirap na yung mga kababayan nila, sila pa yung magbibigay sa kanila ng pagkain, yung mga tao para ibigay doon sa gobernador na nasusundan. Tapos hingi pa ng alak. Which is, yun talaga yung pribilehiyo ng gobernador. Pero itong si Nehemiah, nung siya yung naging gobernador, hindi niya yon ginawa. Sa halip, yung nakalaan sa kanyang budget, pinabayaan niya yung tao ang makinabang. So, gaanong kaluwagan yun para sa mga tao? Gusto ko lang ilagay kayo doon sa sitwasyon nila ha. So, siyempre, yung mga tao, hindi sila na pe-pressure na magbigay doon sa gobernador kasi sila pa yung binibigyan ng gobernador para sa kanilang mga pangailangan. Kaya yung proyekto ng Jerusalem nagtuloy-tuloy yung pagtatayo nila kasi nga hindi sila nahirapan that time. So titingnan natin kung ano yung matututunan natin dito. So, alam niyo po, napakalaki ang udyok sa atin na gawin ng palagi ang ginagawa ng iba. Kasi sasabihin ng iba, naku, yan na kasi ang nakasanayan kasi pwedeng si Nehemiah, pwedeng kasi lahat ng gobernador ganun ang kalakaran, ganun ang sistema. Kahit nasa government ngayon, pag pumasok ka, hindi mo basta-basta po pwedeng mapatigil yung korupsyon kasi yun yung sistema o kalakaran ng bansa. Hindi mo siya po pwedeng babago agad-agad. Pero depende yan sa namumuno. Kasi kung may will o merong merong will talaga yung namumuno, tigil talaga yan kagaya ni Nehemiah. Kasi siya yung nakatalagang gobernador Ako naniniwala, nung matanggal yung gobernador doon, siyempre may mga posisyon yan. Yung mga nangungulekta ng buwis. Siyempre, nasanay sila doon sa mga padulas, sa mga lagay-lagay, sa mga Pero nung si Nehemiah yung naitalagang gobernador, sila na parang iano ko sa inyo mamaya. So, ginagawa naman ng lahat yan. Parang tayo ngayon, di ba? Parang yun na kasi yung kalakaran, yun na kasi yung sistema, yun na kasi yung nakasanayan, especially sa politika. So, magtataga na lang sila sa ganung sitwasyon. So, wala nang magbabago. So, paano tayo tutugon bilang mga mananampalataya? So, sabi nga na iba, sasang-ayon ka na lamang ba o susunod ka na lang ba sa agos o pipiliin mong isakripisyo at hindi gamitin ang pribilehiyo mo alang-alang sa gawaing ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi yun yung ginawa ni Nehemiah. Alang-alang sa gawaing ipinapagawa sa kanya ng Panginoon, hindi siya nag-confirm doon sa sistema ng mga dating gobernador. Kasi kung tutuusin, hindi masama nakuhanin niya kasi para naman talaga yun sa mga gobernador na nagdilingkod sa bayan na yun. Kasi hindi man naman masamang kuhanin mo yun dahil allocation yun. O sabihin natin, sweldo mo yun. O budget mo yun para sa iyong nasasakupan. Pero siya, hindi niya yung kinuha para sa sariling interes. Ginamit niya yung para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Nasusundan. Okay, so sana naintindihan po. So alam niyo po, isa pang magandang halimbawa dito sa ating pinag-aral, si Apostol Pablo. So 1 Corinthians chapter 9, verse 1 to 15, i-apply natin dito sa ating pang-araw-araw na buhay. Na talaga namang may karapatan siya na suportahan, pero hindi niya knilaim o hindi niya ginamit yung karapatang iyon dahil ang purpose niya, hindi maging hadlang yung pagkuha niya sa karapatan niya para magtuloy-tuloy ang gawain ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Sabi ng 1 Corinthians, basahin ko po para mas po natin. 1 Corinthians chapter 9, verse 1 to 15. Sabi ng verse 1, hindi ba't ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Kung ayaw mang kilalanin ng iba ang aking pagka-apostol, dapat namang kilalanin ninyo ako. Kayo ang katunayang ako'y apostol sa Panginoon. Si Pablo ang nagsasalita. Ito ang sagot ko sa mga magsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming mga pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at ng mga kapatid sa Panginoon? Kami lamang ba ni Bernabe na walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay?
Sinong kawal ang maglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi makikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang mag-aalaga ng tupa at di makikinabang sa gatas nito? At totoo naman, kung babasahin niyo itong verse na ito, kasi yung una nating tinalakay dito, walang manggagawa ng Panginoon ang hindi karapat-dapat sa bunga o ani ng kanyang pinagpaguran. Kasi bawat nagtuturo ng salita ng Panginoon ay nararapat pagpalain ng mga taong kanyang tinuturuan. Hindi ko ito sinasabi dahil nagtuturo ako. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo. Kayo magturo, kami susuporta. Kasi akala ng iba, kaya lang nagsasabi mo yan kasi nagtuturo ka, hindi kayo magturo. Ito yung challenge ko talaga sa inyo. Alam niyo po, ibibigay ko yung punto ko rito. Kasi sa argument na bakit hindi tinanggap ni Nehemiah yung suporta na, kasi connecting ito rito. Tutuloy ko po. Sinong pastol ang mag-aalaga ng tupa at hindi makikinabang sa gatas ito? Normal, kapag nag-aalaga ka ng tupa, ikaw yung parang sabihin na lang, sino nagluto ang hindi naulingan? Siyempre, kung ikaw nagluluto, ikaw unang titikim. Kaya gusto kong magluto kasi ako unang nabubusog. Sa totoo lang, di ba? Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Yan din ang sinasabi ng kautusan. Nakasaad sa kautusan ni Moses, huwag mong mubusalan ng baka habang ginagamit sa pag-iik. Talaga bang baka lamang inaalala ng Diyos? Hindi. Tayo ang tinutukoy niya dahil sa atin, kaya ito ay nasulat, sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kaparte sa anin. Naghahasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman na umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? So, sa verse 12, kung ang iba may ganitong karapatan, di lalo kami. Gayunmay, hindi namin ginagamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Tapos, sa verse 13, hindi ba ninyo alam na ang naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi ng mahandog mula sa dambana? Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Ngunit hindi ko ginamit ang alinmang sa karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan nyo ako ng tulong. Iibigin ko pa ang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. So, dito sa sinabi natin, kung naisuat mo nga dyan yung may maganda ko kasi akong na-search should be a minister be supported today? It's all a question of what is better for the cause of the gospel. If it is better for a minister to be able to devote himself full-time to the care of teaching of God's people, he should be supported. If it is better for him not to be supported that way, he shouldn't. There's something wrong with a minister who only ministers to God, people, if the money is right. Alam niyo po, Tagalogin na lang natin, mahirap kasi mag-English. Sa panahon daw natin ngayon, kailangan ba nating suportahan ang mga manggagawa o kaya ay mga lingkod ng Panginoon? O sabihin na lang natin, kailangan bang suportahan natin yung mga namumuno o yung mga leader at pastor natin? Ngayon, ito raw ay tanong kung saan, ano ba yung makakabuti para sa gawain ng Panginoon? Sabi ko nga rito, kung mas makabubuti na yung manggagawa ng Panginoon, yung ating pastor o yung mga leader, ay mas makakapag-concentrate sila. Mas maitatalaga nila yung kanilang sarili sa pag-aaral, mailalaan nila yung kanilang oras sa pagtuturo. Tapos, mapapangalagaan nila yung mananampalataya. Abay, dapat na suportahan mo sila. Alam niyo po bakit natigil ang paggawa ng Jerusalem sa pag-aaral natin? Kasi yung mga manggagawa, hindi na sinuportahan. At bilang mga manggagawa ng Panginoon, kapag walang sumusuporta, maghanap buhay yan. Ngayon, huwag kayong maghanap sa mga pastor kung hindi sila magaling magturo kasi naubos na yung panahon nila sa paghahanap buhay. Tapos kayo reklamo tayo na, ano ba yan, hindi marunong magturo, nakakainip naman magturo yan. Paano makakapag-aral yan? Naghahanap buhay yan. Tapos hahanapan nyo, tapos hindi naman kayo sumusuporta.
Nasusundan? Ngayon, kung para sa ikabubuti ng gawain na suportahan yan, para sila ay makapag-focus, para may talaga nila yung oras nila sa pag-aaral, para mapangalagaan yung ating pananampalataya sa pagsuportahan natin. Ang nakakalungkot, ilan lang yung nakakasuporta. Lahat ba tayo sumusuporta? Minsan nga tayo pa yung kumukontra, di ba? Ang gusto ko na hindi ko sinasabi ito dahil nagtuturo ko, ito kay lagi kong sinasabi. Ang hirap magturo, ang hirap mag-aral. Hindi ko sinasabi ito dahil sa sabi ko, ito lagi ko sinasabi kay Kuya Angel, turo na lang dati yung, dapat, kasi talagang, kung kayo nalagay dito sa kalagayan namin, hindi ito dahil sa, sinasabi ko ito dahil, kasi pribilehiyo. Ang gusto ko lang kayo, kung kayo, nahihirapan kayo makinig sa amin, nahihirapan, kumbaga lang tayo, nasa same page lang tayo, na susundan. Kung kayo nagtsatsaga kayo makinig, ako parang ganoon din yung pakiramdam ko sa inyo, safe lang tayo, kaya nagtutulungan lang tayo, nasusundan. Ang gusto ko lang i-drive dito, ngayon, kung makakabuti, na sabi nga ni Apostol Pablo kasi dito kasi sa talaga nagturo nag-church planting siya. Siya yung nagtayo ng mga churches sa Corinto. So may karapatan siya na suportahan ng mga manggagawa. Ito, mas may papalawanag to ng mga pastor. Pero ito na yung pagkaunawa ko. Sabi niya doon sa mga tinuturo, alam nyo, sabi niya, mas makakabuti na hindi ko tanggapin yung suporta nila upang hindi maging hadlang sa mabuting balita kay Kristo. Kasi kung tutuusin, may karapatan siya na suporta ng mga manggagawa doon. Kasi sa yung pastor nila, yung nagtuturo sa kanila. Pero sabi niya, hindi ko ginarab yung pribilehiyo na yun para yung gawain ay hindi mahadlangan. Ganon din si Nehemiah. Kasi kung tutuusin, pribilehiyo ni Nehemiah, natanggapin niya yung suporta nung pagiging gobernador. Pero hindi niya yung ginawa, alang-alang doon sa gawain ipinabagawa sa kanya ng Panginoon na susundan. Ngayon, may mali ba yung minister? May mali doon sa nagtuturo o doon sa nangangaral o doon sa minister o sa lingkod ng Panginoon na kaya lang sa naglilingkod ay dahil sa suporta na susundan. Kasi kapag gano'n na yung pananaw nung nagtuturo, kaya ka lang magtuturo kasi meron kang suporta, hindi na ako magtuturo. Sabi ako magturo kasi wala namang akong makukuha dyan. Yun yung hindi maganda. Nasusundan. Pero, in generally, sa kung pag-uusapan natin ito, bilang mga mananampalataya, sabi nga dito, ang mga manggagawa, sabi nga dito, may karapatan siya na kung ano man yung maging ani ng kanyang pinagpagalan. Nasusundan. So sana na mas ma-explain pa natin ito ng maigi. Alam niyo po, ako'y naniniwala na ang tao na ang pinaglilingkuran natin bilang mga mananampalataya ay hindi tao. Ay, hindi ko lang sabihin, kundi ang Panginoon. At kung gawain niya yung ginagawa natin, siya ang bahalang kumilos sa mga anak niya para magsuportahan ng bawat isa. Kasi hindi naman natin kayang i-touch yung puso ng At kung ikaw ay totoong lingkod ng Panginoon, ang Lord ang bahalang magsuporta sa'yo. Kasi hindi naman natin kaya, kahit dito ka sa church natin, hindi natin masyado pinipreach yung yung about giving, about offering. Kasi sa ibang mga church, nanggaling ako sa full gospel. Talagang dinidikdik mo yan sa mga na magbigay kayo. Tapos kapag sa inyo yan, dahil lang bakit yung kinakailangan magbigay. Dito sa church natin, hindi natin masyadong binibigyang diin yung pagbibigay kasi alam natin yung kahalagahan nun. Nasusundan. Ang gusto ko lang i-drive dito, kasi kung naglilingkod ka sa Panginoon, ang Panginoon ang bahala sa iyo at siyang kikilos doon sa mga tao na kasi kahit dito sa church natin, yung mga pastor nga, nagtatrabaho. Di ba? Naghahanap buhay yan. Kasi kung sa totoo lang, kung sa church lang natin iasa yung suporta sa may maibubuhay ba? Yung gasolina, ang taas na. Dito sa kaya nga kung may mga magpo-full time ba? Kung palagayin nyo, kung walang susuporta, basta ang mahalaga bilang mananampalataya, bilang mga manggagawa, gawin natin yung bahaging ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Tapos, ang Diyos na bahala kasi
ang Lord naman ang kikilos talaga sa buhay ng bawat isa. Kasi si Lord naman ang magtatat sa puso at kalooban ng bawat isa. Sabi nga, bagamat napakalakas talaga ng hatak ng sanlibutan. Kasi ito yung kay Nehemiah kasi, ang pressure kasi sa kanya, yung sinundan niyang mga gobernador, ito yung sistemang ginagawa. Pero dahil meron siyang sariling sistema, hindi niya kasi sinunod yung kalakaran. Yung maling ginagawa na naging parang normal na at pangkaraniwan. Kasi alam niyo po ba sa government, normal na yung mga padulas, normal na yung lagay, normal na yung hindi kung ikaw ay Kristiyano, dapat hindi. Kasi nako-compromise noon yung katotohanan. Kasi pag nalagyan ka ng lagay, so kahit na mga hindi sub-project, kahit hindi quality, approve mo na yan kasi may padulas, may paano. So, ang ibig ko lang sabihin, kahit na mali na yung ginagawa ng iba, dahil yun ay nakasanayan, parang tanggap na ng karamihan. Pero itong si Nehemiah, iba kasi naging tugon niya doon sa sitwasyon. So, ang napansin natin at nabasa natin, na dating ginagawa kasi ng mga gobernador, naging pahirap sila doon sa mga tao. Tapos humingi sila ng pagkain, humingi sila ng alak, tapos bukod pa doon sa 40 pirasong pilak na ibinibigay sa kanila. So ang nakakalungkot, maging yung mga katulong nila, na dapat sanang tutulong sa kanila, mga naging big boss din. Bili mo yung pinaka-big boss, pahirap na sa kanila, yung mga alalay nila, pahirap din. Parang yung mga alalay, mas matapang pa sa, yung alam mo, sa government, yung mga sabi natin, kagawad. Kagawad na lang. Dapat na sila itutulong doon, sila pa pahirap, lalo nagpahirap doon sa mga tao, nasa sundan ba? Kasi sabi nung binasa natin, yung katulong ng gobernador na dapat itutulong sa kanila, pahirap din sa kanila. So doble-dobling hirap yung kanilang naranasan. At dahil hindi ginawa ni Nehemiah ang mga ito sa halip, kabaliktaran pa yung kanyang ginawa. Sabi ng verse 16, bukod sa hindi niya ginamit ang kanyang pribileyo, hindi niya ginamit yung mga benepisyo niya, hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan. Kasi totoo naman po pwede niyang abusuhin. Kasi meron siya yung gobernador. At ang sabi nga rito, at sa kanyang pamumuno, naglingkod siya na may pagpapakasakit para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Sabi nga ng verse 16, malapit lang tayo kasi ilang verse lang to, hindi siya nagangad na kahit nakapirasong lupa. Ito yung kagandahan kay Nehemiah. Batid naman niya na sa huli, doon sa huli natin pinag-aralan, hindi niya sinamantala o inabuso yung mga namumuno. Kasi namumuno sa doon that time eh. Hindi niya inabuso yung mga mayayaman. Tapos, hindi niya inilit. Kasi yung mga mayayaman doon, ang ginawa kasi nila, ginipit yung mga kababayan nila hanggang sa makuha nila yung mga ari-arian, hanggang sa makuha nila yung mga... lahat sila naging alipin na ng mga mayayaman. So, hindi yung ginawa ni Nehemiah. So, itong si Nehemiah, gaya ng pinag-aralan natin sa Sunday School, yung mga nakaraan, hindi siya nagagad na makuha ng mga masasamang tao. Kasi 'di ba, sabi doon sa Proverbs 23 verse 17 to 18, huwag kang mainggit doon sa mga masasamang tao na gumagawa ng hindi maganda, na sa unang tingin parang sila pa yung umuunlad, sila pa yung umaasenso, sila pa yung parang sa biglang tingin, sila yung yumayaman. Pero ang ginagawa naman nila ay mali. Pero alam niyo po, itong si Nehemiah, hindi siya nainggit sa ginagawa ng mga ibang kasama niyang mga gobernador na sa unang tingin, parang may premyo pa yung ginagawa nilang pang-aabuso doon sa mga mahihirap. Kasi di ba parang sila yung yumaman, sila pa yung lalong nagkaroon ng kayamanan. Sila pa yung nagkaroon ng ganansya. So, sila pa yung, sabi nga, sila pa yung nang-abuso doon sa mga kababayan nila. Bakit? Kasi nga sabi ng verse 15, hindi yun ginawa ni Nehemiah sapagkat siya ay natakot sa Diyos. Alam niyo po, ito yung gusto kong i-drive dito. Hindi yung ginawa ni Nehemiah, ginawa ni Nehemiah kung ano man ang tama sa harapan ng Diyos at hindi kung ano ang tama at nararapat lamang para sa kanyang sariling kapakinabangan. Kasi kung tutuusin, pwede niyang gamitin yung interest niya para makakuha siya ng mas malaking pondo. Kasi nasa posisyon siya. Pero hindi niya yung ginawa. Hindi yung personal na interest niya at hindi pansarili niya ang iniisip niya, kundi, hindi yung sarili niyang kapakinabangan. Ang gusto kong i-drive. Kasi alam niya, kapag ginawa niya yon, ipagsusulit niya yon sa Diyos. Sabi niya, hindi ko yung ginawa sapagkat ako'y natakot sa Diyos. Nasabi ito ni Nehemiah dahil
hindi mahalaga sa kanya ang sasabihin at iisipin ng iba, lalo na siguro yung mga kasamahan niyang mga gobernador. Kasi sasabihin siguro ng mga ibang gobernador na kasama niya, napaka-KJ mo naman, Nehemiah. Ano, pinapalabas mo ba kaming masama dahil kinukuha lang namin ang karapat-dapat na parang sa atin dahil sweldo naman natin to, parang, di ba, ganun. Kasi pwede siyang, kung papakinggan niya yung sinasabi at iisipin ng mga iba, pwedeng maging ganun ang usapan. Napaka-OA naman yung si Nehemiah. Di ba? So, yun yung pwedeng isipin ng mga ibang tauhan niya na naiwanan ng dating gobernador kasi hindi naman niya po pwedeng paalisin lahat yun eh, di ba? Naku, bago yung OIC natin, bago na yung gobernador na natin, mapuputol na yung mga dilihensya natin kasi totoo naman eh, mapuputol na yung mga racket natin kasi yan yung, kasi pahirap yung mga tauhan ng gobernador eh. Sabi nila, naku, parang ewan niya itong si Nehemiah. Pribilehiyo na natin yan, benepisyo na natin yan. Mabay, tinatanggihan pa. Di ba? Parang ganyan yung magiging takbuhan ng usapan. Alam niyo po, namuhay si Nehemiah sa ibang pamantayan o standard, meaning, hindi niya binaliwala na kahit yung mga mali o hindi tama na pang-aabuso at pagpapaalipin doon sa mga tao, yung corruption, sabihin na lang natin sa pamamahala ng mga dating gobernador na pinalitan niya na nauna, ang ibig ko nang sabihin, na dahil kahit mali, ginagawa naman ng halos lahat. So parang tama lang din naman kasi parang normal na. So parang lusot na siya. Pero hindi yun ang isip pa si Nehemiah. Hindi niya yung kinonsinti at binaliwala. Bakit? Kasi natakot siya sa Diyos. Dahil alam niya na hindi natutulog ang Diyos, dahil alam niyang may bayad ang lahat ng masasamang ginagawa ng tao. Kaya nga yung Ecclesiastes, sabi naman, ito binanggit din ni Pastor kanina, Mangangaral chapter 12 verse 13 to 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gagawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Alam ni Nehemiah na kung ano man yung gagawin niya, kahit wala man nakakakita o wala man nakakaalam, pero merong Diyos na nakatingin sa kanya. So, sa unang tingin, kung nakalusot siya sa tao, pero hindi siya nakalusot sa Diyos. Siguro yun yung sinasabi niya doon sa mga gobernador. Akala nyo nakakalusot kayo sa pagpapahirap niyo sa mga tao? Hindi. Kasi pagbabayaran niyo yan sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, kung ito yung maisa sa puso at saka maisa sa isip natin, bawat siguro isa sa atin, mas magiging mataas na yung pamantayan o standard natin kaysa doon sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan kasi ginagawa naman, okay na yan kasi ginagawa naman ng lahat, ginagawa naman ng karamihan. Okay na yan. Pero kasi kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, kasi yung mali, tama, nasusundan. Kung hindi tama yung ginagawa nila, huwag mong babaliwalin. Kagaya ni Nehemiah, hindi niya binaliwala yung ginagawa nilang mali. So, ikinorek niya yon. Hindi na pinapansin o tinitake for granted lang ng mga nasa mundo yung kasalanan. So, kasi nasa sistema na yan, tanggap naman na yan ng tao, normal na yan. So, hindi. So, ginagawa naman ng lahat yan. So, hindi niya tinotolerate yun, kundi, ang inisip niya, meron siyang takot sa Panginoon. Amen po ba? So, nagkakaintindihan tayo na bawat isa sa atin kita ng Diyos. Kung ano man yung ginagawa natin, hindi tayo makakalusot sa Panginoon. So, kung may matututunan tayo doon sa verse na to, ito yung gusto kong maintindihan natin. Okay? So, sabi ng verse 16, makikita natin dito na ginamit ni Nehemiah ang kanyang sariling pera sa pagpapakain ng mga panauhin. Alam niyo po, isipin mo, wala na nga sang sweldo. Yung sarili niya pang bulsa, doon niya pa kinukuha yung pagpapakain doon sa mga tao na, dahil gobernador siya, siyempre marami siyang mga bisita, yung mga 150 katao, yung regular na pumupunta doon sa kanya. Bukod sa mga Hudyo, mga rulers, mga namumuno, merong mga taga-ibang bayan pa na pupunta doon sa kanya para niya pakainin. Kasi taghirap that time. Makakatulong sana ng malaki kung yung meron siyang pondo na pagkukuha ng pera. Pero hindi niya kinuha yun. Ibinigay niya sa mga tao eh. Ang isa pa nakakatuwa rito kay Nehemiah, hindi na nga siya, abonado pa siya. Naging gobernador na siya pa yung nagpapakain sa mga, nakikita niyo ba yung sitwasyon ni Nehemiah? Kung tutuusin,
Hindi niya nga tinake advantage na nakakakuha siya doon sa provision ng hari. Nagpakain pa siya, galing sa kanyang, siyempre mayaman si Nehemiah, maraming ipon, kaya yun yung kagalagaan ng ano eh. Oo. Sa sarili niyang bulsa, kaya walang maisusumbat sa kanya yung mga ano. Titingnan natin dito kung ano yung matututunan natin dito. Alam niyo, bilang gobernador, talagang may nakalaan na provision na nanggagaling sa hari na kung tutuusin, pwede naman niyang ibenta o kaya pagkakitaan sa mga kababayan niya. Tapos, bilang halimbawa, example dito, yung ginawa ni Nehemiah, ipinakita niya rito yung kanyang pagiging generous o pinakita niya yung kanyang kagandahang loob sa pagpapakain sa mga panauhing Hudyo at mga pinuno at ibang bansa na pumupunta sa kanya bilang gobernador. Imagine, hindi ka na nga nanamantala, in fact, hindi na nga siya nag-demand. Kasi pwede siya mag-demand sa hari na bigyan niyo ako ng ng pang-suporta rin sa mga tao kasi tauhan niyo ako eh. At in fact, direkta siyang hinar ng hari para gawin yung proyekto na yon. Pero hindi siya nag-demand. Kasi pwedeng samantalahin niya yung pribileyo bilang isang gobernador.